O Panginoon naming Ama, purihin ka, sambahin ka, at pasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming buhay. Sa kabila ng mga kaguluhan, ng problema, yes, Lord, laging nariyan ka upang kami gabayan, bigyan ng mga mensahe na nagpapatibay ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sapagkat kayo ang dakila naming Ama na siyang hindi nagbabago kailan pa man, Panginoon. Ang inyong pangako na hindi nyo kami pababayaan ni iiwan. Maraming po salamat, Panginoon, na sa oras na ito, muli namin kayo kakatagpuin, muli namin kayong dadamahin, Panginoon, at muli namin papakinggan ang inyong mensahe na muli ang magpapatibay sa amin sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. At ang inyong gagamiting mensahero ay aming dalangin, kayo ang manguna sa kanyang labi. Kayo po, itago niyo po sa inyong kaglikuran nang sa gayon kayo ang mabigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Kaya Lord, muli, maraming salamat sa matamis sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. 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 Everybody sing. Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise. One more time, everybody shout praise. Let's sing. Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. We will and break this silence, sing the kingdom song, where injustice lies. Cry, oh, heaven pour out your glory. Oh, heaven pour out your glory. Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. Once I will face this world, we will face this world and break this silence. Sing a this song where injustice lies. Cry, oh, heaven pour out your glory. Oh, heaven pour out your glory. Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. We will dare your dreams to heal the earth. Take the kingdom of God to the broken earth. Cry, oh, heaven pour out your glory. Oh, heaven pour out your glory. Christ the Lord, all praise is yours. 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 To the far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Your love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Your love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Your love story must be told. One more time, the Lord, hear all the voices sing.
to the far ends of the earth we go. Love story must be told. We will not live in Comfort anymore. To the far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in Comfort anymore. To the far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Must be told. Heaven pour out your glory. Oh, heaven pour out your glory. Oh, heaven pour out your glory. Oh, heaven pour out your glory. Christ the Lord, all praise is yours. 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 Let's say to the far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go. Love story must be told. Say, oh, heaven pour out your glory. 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 Oh, one of the voices sing, Christ the Lord. Christ the Lord, all praise is yours. 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 Say, Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. Is yours. Is yours. Ibigyan natin yung pinakamalakas sa palakpak, pinakamalakas sa sigaw at hiyaw. Thank you, Jesus Christ our Lord. All praises are yours. Hallelujah. Diba, we've talked about in the previous services na this month is the month, we're celebrating the month of October, meaning na this is the time that we celebrate God's goodness, celebrate God's greatness, yung mga bagay na magaganda about kay God, yung mga bagay na nakakamangha about sa Kanya. And when we see something na nakakamangha, the only thing that we have left to do is to praise. When we see something na ginagawa ni God, oy, thank God, ang galing ni Lord sa buhay ko. You know, some other things na pwede nating i-praise to God is when we look at His creation, kung paano nilikha yung katawan natin bilang tao, paano nilikha ang kalawakan, paano nilikha ang kalikasan. Lahat ng mga bagay na to, reasons to worship God. And even then, kahit subukan nating tingnan lahat ng bagay, hindi natin ma-contain lahat ng kagandahan ng likha ng Diyos. And as we continue to worship this evening, I pray that this will be
one of the beginnings kung paano natin lalo ma-appreciate yung ginagawa ni God sa buhay natin. Every day, every moment, every second. Because God does something great every time. Time in itself is something great na ginawa ni Lord. And we have nothing else to do but to worship, to praise God. Kasi sobrang galing niya, sobrang great niya. Lahat ng to deserving of all praise, of all worship. And the biggest reason kung bakit dapat tayo mag-worship, mag-praise kay God is that because no life and no death can separate us from the love of God. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. You, my God, greater still. No sky contains, no doubt restrains. Oh, you are the greatness of our God. I spend my life to know that I'm far from close to all you are, the greatness of our God. Give me grace to see beyond this moment here, to believe that I have nothing left to fear. For you alone are high above it all. For you, my God, are greater still. A greater sin. There is nothing that can never separate us. Oh, there is nothing that can ever separate us from your love. No life, No death, of this I am convinced that you, my God,
voice, sing. There is nothing that can never separate us. There is nothing that can never separate us from your love. No lie, no death. Of this I am convinced to you, my God, a greater thing. and there is nothing that can ever separate us. And there is nothing that can ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced that you, my God, are greater sin. No sky can take, no doubt restrains. Oh, you are the greatest of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to what you are. The greatness of our God, and no words can say, or song can bring. Oh, you are the greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to what you are. The greatness of our God. Let's have a tough voice to sing. No Sky contains no doubt, no restraints. Oh, you are. the greatness of our God. To spend my life to know, And I'm far from close to what you are. The greatness of our God. Oh, you are the greatness of our God. To all you are, the greatness of our God. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory.
victory. He is us against the enemy. We bow down on our knees. Oh, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. There is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No night, no day. With this I am convinced that you, my God, are greater sin. And there is nothing that could ever separate us. And there is nothing that can never separate us from your love. No night, No death. With this I am convinced that you, my God, the greatest sin. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po, i-worship natin ang Lord sa ating mga sariling bibig. Oh, yes. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Lord, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba sa gabing ito. Lord, tunay po, nais mo namin i-take the opportunity na sama-sama kaming magpasalamat, magpuri, Panginoon. Sama-sama namin ipahayag, Panginoon, na Lord, aminado kami. Without you, we're nothing. Kaya, Panginoon, gusto namin ma-feel sa'yo, Lord, na napakalaga mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya hayaan mo pong sa aming mga bibig, sa aming mga kilos, sa bawat pagtugon po namin, nais po namin ihandog sa iyo ito. Binibigay po namin, Panginoon, ang mga oras ito para, Lord, sabihin sa iyo, maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin sa aming mga tinig, sa aming pagpalakpak, sa aming pagtayo, pag-upo, sa bawat gagawin po namin, Panginoon. May bigay po namin ang best namin sa iyo para sabihin, Lord, maraming salamat. Deserving, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na pagpuri, pasalamat. Hallelujah. Let's continue worshiping the Lord. Come on.
all is stripped away, and I simply come, Yes, hallelujah. longing just to bring something that's a worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things up here. You're looking into my heart. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Yeah, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things are here. You're looking into my heart. Come on, sing. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. I bring you more than a song. I bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I bring you more than a song. I bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
about you. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, it's all about you, Jesus. The reason why we're here, it's all about you, Jesus. We're here to serve, not to be served, Lord. Narito ka, Panginoon, para paglingkuran kayo, Panginoon, at hindi para kami ay paglingkuran. Narito ka, Panginoon, para itaas ka natin. Narito kami, Panginoon, para ibigay sa iyo ang pinakamataas sa paborito pagsasamba. In Jesus' name, amen and amen. Yes, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo. Kamusta po tayo sa mga nakalipas na araw? Wow, tingnan mo nga po yung tinginin mo nga po yung katabi mo. Tingnan mo nga po at kamusta po siya? Yan, sabi mo, kamusta ka? Yes, amen. We're here to serve, but not to be served. Okay, so tayo po'y narito para maglingkod, paglingkodan ng Lord, ibalik ang kapurihan, ibalik ang pinakamataas sa papuri sa ating nakilang Diyos. So po, sa mga kasama po natin sa online, sa live streaming, magandang gabi po, pagpalain po tayo sama-sama ng Lord. So tawagin po natin ang ating prime leader para po sa ating updates, mga pagbati, no? Si ating prime leader Lala. Hallelujah. Amen. Thank you po, Pastor. Yan, magandang gabi sa bawat isa. Napakasarap magpuri. Parang ayaw na nating matapos, no? Kasi ang sarap po ng presensya ng ating Panginoon. Amen. And sabi nga, ang greatness ni Lord tuloy-tuloy, hindi po natatapos. Amen. Kaya ngayong gabing ito, meron po tayo mga bisita, very important persons. Yan. At ito po ay invited ng ating mga kids zone. Yan. Hindi lang pala kids zone, pati ng ating youth na si LA at si Glian. So, invited po nila itong kids zone. Nakasama natin today. Let us welcome si Nomer Cahigas at saka po si Clarence Ariel. So, sila po ay invited ni LA at saka ni Glian. Kaya po, ang awiting ito po ay para po, yan sila po yon, para po sa inyong dalawa. Kaya ngayong gabi, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong gabi, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Amen. God bless sa inyo, mga kids. Ayan, so nawa ay makasama pa rin namin kayo sa mga susunod na gawain po para sa Panginoon. Amen. And syempre, dahil tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos, mayroon po tayo mga kapatid na magsi-celebrate at nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan or birthdays. Yan. So, October 6 po, happy birthday kay Brother Victor Bagnas. Sa October 12 po, ayan, birthday po ng ating Pastor Efrain Tenorio ng SOV Carissa. And then, ka-birthday din po niya yung sister po ni Pastor. Naguluhan ako kay Pastor. Kay Pastor, si Sister Yvette Ramos Gison. And sa 13 po, happy birthday kay Annabel Ilaw. And 15, Mary Margaret Molina, Clarice Fernandez, and Daniel Tena. So atin po silang batiin sa pamagitan ng masayang pag-awit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen! Happy birthday po sa bawat isa. At ang pagpapala, biyaya ng Panginoon ay makamtan ng bawat isang magdiriwang at nagdiwang ng kanilang kaarawan. Ganon din po, ayan, ang ating SOV GMA po ay magdiriwang ng second year anniversary po and Family Day plus Baptism sa October 19 po ito, Sabado. Ayan, so
Sa Sabado po ay may gawain tayo sa SOV GMA. Yan. Then, patuloy din po tayo sa ating pananalangin sa pamamagitan po ng fest. Yan. Sa everyday prayer life po natin, isama po natin yung fest. F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timely issues. Ganon din po yung ating mga kapatid na may sakit, karamdaman, na nangangailangan po ng total healing and recovery. Yan. So, atin po silang patuloy na itaas sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, sa Diyos, walang imposible. Siyang magbibigay ng kagalingan, siya magbibigay ng ating lakas na kailangan. So sa Kanya lang po yan magmumula. Amen. And sa gabing ito po, sa pagpapatuloy po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pag-worship natin sa Kanya, sabi nga po, let us celebrate the greatness and the goodness of God sa buhay po natin. So bago po tayo magpatuloy, huminga nga po tayo ng inhale, exhale nga po tayo. 1, 2, 3. Exhale na. Parang, yan. Ano pong pakaramdam? Masarap po, Kasi maluwag po sa pakaramdam. And, ang isang biyaya po dyan sa naka-inhale tayo at naka-exhale tayo is yung buhay na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. Amen. Dahil God blessed us with life. Amen? Kasi hindi lahat makaka-inhale at exhale kung hindi pinagpala ng Diyos ng buhay. Amen? And He makes us new every day. God makes us stronger every day. Sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan na pagsubok, problema, binibigay niya po tayo ng kalakasan. And ang maganda po doon, laging sa huli, pinapakilala ng Diyos na siya po ang katagumpayan sa buhay natin. Amen? Kaya po sa gabing ito, sa ating patuloy na pag-worship kay Lord, sabi nga, ang bawat pagpalakpak, pag-upo, pagtayo is pag-worship kay Lord. This time, sa pagbibigay naman ng ating mga kaloob, yan. So let us honor God by giving our tithes, offering, and pledges ngayong gabi. Kaya po, pagpalain ng bawat isa at maraming salamat po. There are things that I know. There are things that I know. But I'm alone. For in the Father I stand in awe. There are new opportunities as God opens the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens, open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen as a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way, open up. Oh, open up. Amen, hallelujah. Tayong lahat po ay magsitayo at atin pong itaas ang ating mga kamay. In count of 3. In 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. As we the word doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Yes, amen. Thank you, Hannah, sa pag-lead sa ating declaration. Yan. So, iba-iba yung mga nagdi-declare po sa atin. Merong talagang grabe, pero may mga mahihinhin din. So, pero lahat ng yan, narinig naman ng Lord yan. Amen. So, praise God. No? Pati bata, nakakapagdeklara na, so nakaka-bless. By the way, this coming last Sunday of October po ay ika-9th church anniversary po ng SOB Cariza. Yan. So, yung pag-count po na yon mula nung bumalik yung SOB Cariza. Pero kung
idudugtong po yung mula sa simula, I think more than, no? Pero yun po ay yung ika-9th anniversary, ay noong po muli ay nasimulan po ang gawain sa SOB Carissa. So we would like to congratulate, no, Pastor F and Pastor Rajea. Ito yung kanilang first anniversary with SOB Carissa. No, nakakatawa naman, no? So unang kailang buwan pa lang sila, major activities kagad yung kanilang mga na nakaharap. Pero sabi nga, sa kabuti ng Panginoon nandun. So nakakatuwa, no, mga anniversary. Then second year naman po ng ating SOB GMA. No, actually no, last Sunday of September, pero simple Thanksgiving service lang po ginawa natin kasi magkakaroon po ng Family Day this coming October 19, at the same time ay water baptism. So, pero ito po, inopen din po natin sa mga taga dito sa Kawit na nag-encounter sa mga gustong magpabaptize. So, let us know para mag-combine po tayo para po isang puntahan na lang, isang gawain na pwede po tayong magsabay-sabay. So, kaya po tayo ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil tunay nga po ay nandun po yung kanyang pagkilos, yung kanyang pagbibigay ng blessing sa ating bilang church. Yan. So, tonight, gusto ko pong muli ay sabi nga, ito po isang bagay na nagiging blessing po sa atin dahil from us, meron po tayong mga ilang naging pastor, no? So, we have Pastor Cindy, then after that, Pastor Romeo na ngayon po yung nasa Apayao, and we have Pastor Ephraim and Pastor Jaya. And I think, I don't know kung sino po yung kasunod. So, kasalukuyan pa rin po yata nagpe-pray kung sino po ang susunod. Yan. So, tinan po natin, abangan ang susunod na kabanata. Ayan. So, ang ating pong SOB Naik, muli po nating binubuksan ang gawain po doon. Sa lukuyan po nag-handle po si Brother John. Natinan po natin kung hanggang brother lang ba siya, hanggang prime leader for life or for good. So tinan po natin. And kasama po si Sister Edna. Di po natin alam si Sister Edna, hanggang sister lang ba yan? So pag-pray natin yung mga nag-handle. No? Ang GMA po ay mga kasama po natin, mga prime leaders, pangunahing prime leaders doon. Si Sister Lala, tinan natin kung hanggang sister lang po ba siya. At si Brother Albert, tinan natin kung hanggang brother lang po siya. So, nasa process po ng pananalangin. Kung mga ito hanggang sister lang, hanggang brother, hanggang prime leader for life, o tinan natin baka mamaya meron po silang calling. Eh malay mo yung katabi mo, hindi lang pang brother, sister yan. No, di ba? So, yan po, no? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. So, tonight, it's an honor, privilege for us na isa sa mga from among us na ngayon po ay ginagamit ng Panginoon ang tatayo sa ating harapan para mag-share ng kanyang salita. So, hindi ko na po patatagin. Once again, let's welcome Pastor F. Prem Chenoy. Salamat po, Pastor. Isang magandang gabi po sa lahat. Maganda po ba yung gabi ninyo? Tingnan nga po yung katabi po natin. Kung maganda pa po. So, isang malakas nga pong palakpak muna sa ating Panginoong buhay. Amen. So, gusto ko pong magpasalamat ulit kay Pastor Angel, no? Na naimbitahan po tayong tumayo ulit sa harapan ng Kawit, no? Sa inyong harapan para ibalita ang mensahe po ng Panginoon. Amen. Nung nakaraang kailan nga to? Actually, nakita ko na yung pangalan ko nung sa announcement ni Pastor Angel. Actually, hindi po ako yung nakakita, si Pastor Rajaya yung nakakita. Sabi ko, hintayin ko na lang nasabihan ako ni Pastor, baka nagkamali. So magkausap po kami nung kailan nga yung Pastor? Monday, magkausap po kami ni Pastor. Bale, 2 oras po kami magkausap sa phone.
No? Hindi kasi kami magkita eh. Kaya, ayun, doon na lang po kami sa phone nag-updatean. And napakabuti po ng Panginoon. Amen. Nagkaroon din kami ng catch-up ni Pastor Angel. Tapos nung pagtapos, sabi niya, nak, nakalimutan ko sabihin na ikaw pala yung mag-speak sa Wednesday. No? Pero ganun pa man, naniniwala po ako na ang mensahe po ng Panginoon ay napapanahon. Kasi kung hindi po napapanahon ang mensahe ng Lord, ay wala na po tayo sa panahon. Amen. So, bago po ako magsimula, Brother Iman, okay ba to? Ayan. Talagang salamat kay Lord sa buhay ni Brother Iman, no? Ayan. Gusto ko pong batiin muna kayo ng Shana Tova. Ayan, no? Rosa Shana po, no? Gusto ko pong sabihin sa iyo na maligayang bagong taon. No? Sino po bang na-excite sa 5785? Amen, no? Nung Monday, kinuwento ko rin kay Pastor Angel yung mga reflection namin and yung naramdaman namin sa 5785 na napaka-meaningful sa amin ng 5. No? Nagsimula po kami magpabakod, 5,000 lang yung dala namin. Natapos po yung bakod, ang simula lang po ay 5,000. No? Pwede ba bro, bawasan natin ng konti? Yan. Baka kasi kainin ako ng mic eh. No? So, tapos, ano pa ba yung mga 5, no? Nung nakaraan, nag-seed kami ng 5,000, bumalik 10,000. Grabe, no? Yung lote, may nag-seed sa amin ng 5,000. Yung bakod, unang nagbigay sa amin 500. Puro 5. No? Tapos meron po kami doon na bagong member, ng apelyido po ay 5. Diba? Grabe, no? So, ganun po katindi po ang word ng Lord sa Rosa Shana. And this year po, 5 years na rin kami ni Mrs. Nakasal. So, bawat taon po may ginagawa ang Panginoon. Amen. So, gusto ko pong batiin kayo muna ng Rosa Shana dahil wala po kami dito last week para makiselebrate po sa inyo. Pero kami po, tayo po naman ay iisa sa pananampalataya at tayo po iisa sa celebration. Amen. So, in Luke chapter 5 verse 26, nung binabasa ko po ito, ako po ay namangha sa ginawa po ng Panginoon sa paralitiko. Now, the background of Luke chapter 5, kung babasahin po natin na marami pong mga kamangha-manghang ginawa ang Panginoon. Pero dito sa 26, isa pong matinding ginawa ng Lord yung nakalakad ng isang paralitiko. Ano bang ibig sabihin ng paralitiko? Paralyze, no? Kapag wala kang pera, paralyze, no? So, ibig sabihin, pwedeng sabihin ng Lord, kung ikaw ay napiparalyze ngayon sa gabing ito, lalakad ka sa linggong ito na may pera. No, amen. No, so, gusto ko lang po kayo bigyan ng background no, sa Luke chapter 5. Sabi doon, in Luke chapter 5 verse 26, everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." No, sabi nga po natin, 1, 2, 3, we have seen. 1, 2, 3, we have seen remarkable things today. No? Sa Tagalog, naggilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos sa pagkamangha ay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kamangha-manghang bagay. Amen, no? Sino po bang excited na may gawin ang Lord sa buhay po niya? Amen. Ako po, excited po ako sa gagawin ng Lord. No? Kasi every day is a surprise for me. No? Hindi ko alam paggising ko kung ano bang surprise na naghihintay sa akin. No? Pwede kang surpresahin ng problema, pwede kang surpresahin ng blessing. No? Pero sa gabing ito, sino po bang gusto ng biyaya? No? Pag sinabing biyaya, Lord, gusto ko po niyan. Sino po bang gusto ng mga pabor? Amen, no? Sino po bang gusto ng breakthroughs? No? Ano ba yung mga pinagdadaanan mo ngayon, no? Sino po ba gusto ng buhay na yung ini-imagine mo lang dati ngayon, gusto mo na magkaroon ng ganon? Amen? And this year, no? Sabi ko nga kay Pastor, nagkukwentuhan kami nung Monday, sabi ko, Pastor, dati nagpipray po ako ng blessings upon blessings. Favors upon favors. Ngayong year po na to, idadagdag ko yung grace upon grace. No? Amen. Di ba yung 5785? 5 means grace. No? And 5 times 5 equals 25.
So ibig sabihin, matindi yung grasya ng Panginoon sa taong to. Kaya sobrang excited po ako sa gagawin ng Lord sa taon pong ito. Amen. Pero bago po yun, gusto ko pong pumasok o sabihin po sa inyo na ako po personally, naniniwala po ako na yung leader mo o yung pastor mo o yung mentor mo ay may napakalaking part upang ikaw ay mamangha sa gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang Lord? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito dahil dinala nyo kami sa inyong mensahe na kung saan kapupulutan namin, Panginoon, ng direksyon, ng mga aral, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, ma-apply namin paglabas po ng simbahan pong ito. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong banal na espiritu, ang inyong pagsama sa gabi pong ito. Ibuksan po ninyo, Panginoon, ang aming puso, ang aming kaisipan para ma-receive ang inyong mga salita. Itong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? So, ako po, personally, naniniwala po ako na kagaya po ng mga paralitiko pong yon na binitbit ng mga kaibigan niya para siya'y makaranas ng breakthrough, para siya'y makaranas na makalakad muli. Ganon din po yung pastor natin, ganon din po yung leader po natin. Para ikaw ay mamangha, napakalaki pong part ng leader mo. Napakalaking part ng mentor mo. No? Ako po, hindi po ako makatayo dito kung wala po yung mentor ko. Si Pastor Angel. No? Wala rin po kami ni Pastora kung wala rin po yung gabay nilang dalawa, ni Pastora Ani. No? Yung panahon ngayon po, panahon ng kasalan eh. No? Ngayon po, may inaayos po kaming kasal. No? Sa Friday, may kakasal po si Pastor Angel doon sa Carissa, no? Isa po nating prime leader na talagang gusto na pong sumunod sa Panginoon sa sacrament ng marriage, no? And kung wala po ikakasal po kasi kami ni Pastora Jaya, nung malapit na po yung kasal, parang gusto na po namin magsaulian ng down payment. Kaso po hindi ko masauli yung ibang down payment eh. Kasi once na nakapag-down ka na, nakapag-reserve ka na, wala nang refund. Kaya sabi ko, hindi pwede, lugi ako nag-down payment eh. Punta kami kila Pastor Angel and Pastora Annie. And thank God, no, dahil po sa kanila na namangha kami sa ginawa ng Lord sa buhay po namin. Amen. And hindi po namin alam na kami po magiging isang pastor din o mag-handle po ng isang church. Amen. Ang alam ko lang po, i-handle yung mga toyo po ni Neptune, yung kalandian ni Jeffrey Suroy, tapos yung pagiging tulala po ni John. Di ba? Yung parang, yun lang po yung No? Kung, mga kapatid, kung kayo po'y nakikinig, no? Yun po yung mga hinandle ko po sa inyo. No? Pero napakalaking part po ng mentor po natin, ng pastor po natin. Kaya palakpakan po natin sila. Amen. Marami po tayong mga gustong mga bagay, pero ang tanong, handa ka bang sumunod? Are you ready to obey first? No? Kaya sa gabi pong ito, pinamagatan natin ang message na authority or authority. No? Or authority turning your house to wows. Amen. No? So ibig sabihin, ngayon po ba, kayo po ba'y nasasaktan pag kinokorek kayo ng mentor ninyo? Parang nasaktan po talaga kayo. No? Masakit po talaga i-correct. Amen. Pero gusto po ng Lord sa gabi pong ito na kayo po ay mamangha. Pero bago po kayo mamangha sa mga bagay-bagay, kailangan mamangha muna kayo na ang mga mentors ninyo ay biyaya ng Lord para ikaw ay makaranas ng magagandang bagay. Amen. Sa tingin po ninyo, yung paralitiko po yun, kung wala po yung mga kaibigan niya na dinala siya kay Lord, actually, ang tindi ng ginawa doon, binakbak pa yung yung bubong, tapos binagsak siya. Hindi naman binagsak, no? Dinahan-dahan binaba, no? And napakatindi po yung nangyari po noon. Amen. So, sa gabi pong ito, sabi doon, is it normal? Normal po ba na makaranas ka ng sakit kapag ikaw ay sumusunod? Normal po. Normal. Pero yung the way you react, kung ikaw ay nung ikaw ay nasaktan, nung sinabihan ka ng mentor mo, ginawa mo, sinuntok mo, sinabunutan mo, nagulong-gulong kayo, yun ang hindi abnormal, yun ang hindi normal. Ang tawag doon ay abnormal. Hindi normal.
So, in Hebrews chapter 13 verse 17, sabi doon, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Nung una ko pong shinare po ito last year, ako po ay hindi pa po pastor. Ngayon pong nag-handle na po ako ng mga tao, dito ko po nakita kung gaano kasarap na sundin ng tao. At kung gaano kasakit kapag yung sinabi mo hindi sinunod. No, sabi mo, bro, ganito yung pag nagwalis ka, wag mo buksan yung electric fan. Sa amin po kasi doon, libre pulbo. Pag nagwalis ka na may electric fan. Ngayon, pag binuksan yung electric fan, pagpasok mo, talagang yung buong church, parang nandun yung Holy Ghost. No? Kung meron nga pong ilaw na ganyan, makikita niyo po yung Pero ngayon ko po naramdaman na napakasarap po pala na sundin ng mga hinahawakan po natin. Amen. And ngayon ko rin po naramdaman kung gaano ka-challenging mag-handle po ng mga selos. Dati kami lang ni Pastora yung hinahandle nila, Pastor, ng kung paano ako magselos. Seloso po kasi ako dati, ganda kasi ni Pastora No? Pero yung pinakahuli po na hinandle nila kami, that's the time na sabi ko, hindi na pala healthy yun. And salamat sa mga mentors ko. Kasi doon ko po nakita at nakaranas kami ng pagpapalaya sa word na selos. No? Kaya po si Pastora hindi rin po nagsiselos No? Kahit na anong gwapo ko. Pero hindi ko naman po kasi siya binibigyan ng reason para po siya po ay magselos. Amen. Pinaparamdam ko po sa kanya yung aking malaking pagmamahal. Yan, no? Kaya sabi sa Tagalog, dapat daw tayo magpasakop. Amen. Kaya po yung mga leader po natin, na sobrang pasaway na po natin, ganyan na po yung itsura. Nasaan na po ba yung mga leaders po ninyo dyan? Makapal pa. Yung iba po kasi dito nagsimula, pag ganun naman. No. Kaya po sana maawa na po kayo, sumunod na po kayo. Baka po pagdating po ng araw, magtampo po yan. Tandaan po ninyo kung ano po yung tinanim ninyo. Kung ano yung tinanim ninyo, doble yung darating, double portion. Buti yan po, may natira pa sa gilid. Baka sa sunod sa inyo, matira sa gilid. No? So ano ba ibig sabihin ng na pag-aralan naman na po natin? Kaya po sa gabi pong ito, gusto ko pong dalhin kayo sa message po ng Lord na turn your house to house. No? Ngayon po sa gabi pong ito, gusto po ng Lord na yung mga sakit na naramdaman mo o nararamdaman mo sa pagsunod, gusto ng Lord na maramdaman mo na ikaw ay mamangha. Amen. Yung sa halip na sabihin mo, ang sakit naman. No? Meron po akong isang hinahandle sa Carissa. Nagkukwentuhan nga kami ni Pastora Jaya kanina. Yun, kahit anong sabihin ko ngayon, sinasabi niya, ganun po ba? O sige po, Pastor. Nagulat ako. Sabi ko, parang hindi ito yung normal na taong kagaya niya. No? Kahit yung damit niya, sabi ko, bro, ito yung suot mo. Sige po, Pastor. Ganun lang gawa niya. No? Sinusunod lang niya. Kaya po ngayon, sabi niya, nag-e-evolve na daw po yung pananamit po niya. Dati po, naka 2-piece po siya, ngayon 3-piece na po. No, turning your house into wows. Unang-una, paano mo ba makikita na mapapasabi ka ng wow kapag kinorek ka? Unang-una, dapat yung mga mentor mo, ina-acknowledge mo. Kailangan ina-accept mo na siya ay bigay ng Panginoon. Sino po bang naniniwala dito na ang mga mentors po natin ay bigay po ng Lord sa buhay po natin? Kasi po, kung hindi po yan bigay ng Lord sa buhay mo, yan po ay bigay nino. Wag naman, no? Wag naman bigay ni Papi yan. Kaya po yung mga mentors po natin, unang-unang kailangan natin i-acknowledge na kaya po meron yan. Even si Pastor Angel, kaya po nandito po sa simbahan pong yan dahil po siya ay binigay po ng Panginoon sa buhay po natin at sa simbahan pong ito. Amen. So sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, now we ask you, brothers and sisters, to appreciate those who diligently work among you. Recognize, acknowledge, and respect your leaders. No, dapat may time din na ipasalamatan niyo si Pastor. Pastor, salamat kahit wala kang tulog. Binisita mo pa rin ako. No? Pastor, salamat kahit na may sakit ka,
pinili mo pa rin bisitahin ako. No? Isa po sa mga kahinaan namin ngayon na nabanggit ko kay Pastor, yung tumanggap ng compliment. No, yung sasabihin sa iyo, Pastor, salamat kasi ganito. Pastor, ang dami kong natutunan sa iyo. Ganun, no? Nung Monday may kinounsel po kami sa bahay. Habang sinasabi nila yon, parang hindi ko kayang tanggapin o hindi kami sanay na makatanggap ng compliment. Kaya sabi ko kay Pastor Angel noon, sabi ko, Pastor, hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko kapag sinabihan po ako ng ganon. And thank God, dahil may mentor pa rin ako ngayon. Sinabi niya kung paano sasabihin ko. No? Kahit na po ako po yung nasa kabilang bakod, tumatawid pa rin po ako. Nagmi-meet kami ni Pastor sa park. No? Kaya po, upang mawala yung sakit na meron ka kapag ikaw ay tinuturuan ng mentor mo, kailangan mo ma-acknowledge na siya ibigay ng Lord o ng Diyos para maging blessing sa iyo. Amen. Yung mga mentors po natin, blessing po yan ng Lord sa atin. Sabi nga na sa Jeremiah chapter 3 verse 15, then I will give you shepherds after my own heart. Grabe, no? Shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. No? Kaya po yung mga mentors po natin, yan po yung bigay po ng Panginoon. Hindi lang po basta binigay ng Lord yan bilang shepherd, kundi sinabi doon, after my own heart. Amen. Kaya po yung mga puso po ng mentor po natin, kahit nang tigas po ng ulo po ninyo, nandun pa rin yung pagmamahal nila sa inyo. Kasi gusto ng Lord na ma-handle kayo ng mga mentors ninyo na ang naaayon sa gusto ng Lord. Amen. Sabi nga ni Brother Elbert, sabihin ko sana Pastor Elbert, sabi nga ni Brother Elbert, ang hirap. No? No? Ang hirap. Pero nandun din po yung biyaya ng Lord kung paano tayo patatatagin. Amen? So, how to acknowledge your pastor or leader? Unang-una po, kailangan nyo pong bigyan siya ng entrance sa buhay mo. Yun lang naman po yun eh. Bigyan nyo po ng... Paano mo ba ma-acknowledge na siya ay bigay ng Panginoon kung hindi mo rin siya binibigyan ng chance na papasukin siya sa buhay mo? Amen? And kapag napapasok mo na, doon mo makikita kung gaano ka kabuti ang Lord na binigay ng Lord yan sa buhay mo. Amen? Tanda-tanda ko nga po yung si Brother Jan eh. No, pag tinanong siya, sabi niya, ewan ko ba, bakit do si Kuya F yung binigay sa akin, hindi naman to magaling mag-preach. Saan ba si Brother Jan? Wala si Brother Jan. Absent, naramdaman niya, sasabihin ko yun. No? Pero nung binigyan niya ako ng chance na makilala ako, at binigyan niya ng chance ang Lord na papasukin ako sa buhay niya, nagkaroon din naman ng liwanag ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga cute na pangyayari. Diba? Ng direksyon sa buhay po niya. Amen? Kaya po, dapat po, kahit na hindi tayo magkasama palagi, dapat pwede ka rin magbigay ng chance sa kanya na makapag heart-to-heart fellowship. Amen? Kaya po, ang pastor daw po ay hindi kaaway, kaya huwag mong ituring na kaaway. Ang pastor at leader o leader ay nagmamalasakit, kahit puro sakit. Yan na si Jan. Ang pastor o leader ay handang magsakripisyo. Kaya hirap na hirap eh. No? Pero nandun pa rin yung sarap sa paglilingkod. Ang pastor o leader ay totoong magmahal. Alam ni Jan yan. Ang totoong magmahal, ang leader. Amen. No? Ang pastor o leader ay totoo, hindi peke. No? Kung merong made in China, wala pong made in China na mentor. O, hindi, wag naman made in China. Baka sabihin ng iba, natin, binabash natin China. Kung imitation, kung walang imitation ng pagiging isang leader. Amen. Kundi yan po ay isang tunay na leader po yan. Amen. So bakit ba tayo binigyan ng Lord ng pastor o ng mentor? Sabi doon, to feed, pray, lead, guide, protect, take care, love, and save the flock of God. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang pipili ng pastor na gusto mo para sa'yo. Ganon din si John, naramdaman niya yun. Sabi ng Lord, John, di ka mamimili ng mentor na gusto mo. Hindi si ganito, yung magaling yumakap. Ang gusto ng Lord sa'yo, yung hindi marunong mag-preach. Na ngayon ay pastor na. Ang Diyos ang nagtakda ng pastor na nais niya sa buhay mo. Amen. So, ang Lord din po nagbibigay ng mentors po natin. Amen. And, syempre, sometimes may mga question po tayo, pero sabi ng Lord,
bigyan mo ng entrance sa buhay mo yung pastor mo o yung mentor mo. And that's the time marirealize mo at mamamangha ka na lang sa ginagawa ng Lord. Amen. Si John nga po, manghang-manga ngayon. Cute na cute yung mga pangyayari sa buhay niya ngayon. Ganon din po kami ni Pastora Jaya, nung kami po, inopen din po namin yung buhay namin kay Pastor Angel, Pastora Ani. Talagang namangha din kami sa ginawa ng Lord sa buhay po namin. And patuloy po kami namamangha sa ginagawa ng Lord sa buhay po namin. As long as ina-acknowledge po namin yung mga nauna po sa amin. Amen. Hindi po porket pastor na po kami, magkapantay na po kami ni Pastor Angel. Kami po ay isang baguhan lamang at siya po ay isang eksperyensyado. Hindi, experience lang po. Si Brother Manny daw po yung maraming experience. Mas maraming experience. Master. So una-una po, para makita mo at mamangha ka sa buhay na ginagawa ng Lord sa buhay mo, una-una kailangan i-acknowledge mo yung mentor mo o yung pastor mo. And syempre, pag in-acknowledge mo, kailangan mo ring mag-obey at mag-submit. Amen. So sa binasa natin kanina, obey your leaders and submit to them. No? Kaya po marami pong mga ayaw na magpastor o nagkukwit sa pagiging pastor o yung mga mentor sumusuko na kasi marami pong pasaway. No? Pero ang sabi doon, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Amen. Ako po excited ako na mabanggit ni Brother Elbert yung word na hindi hirap. Amen. Ang word niya, sarap. No? Tinanong ko si Brother Jan nung nakaraan, ano bro, mahirap? Hindi kuya. Masaya. No? Ganon din po sa paglilingkod kay Lord, no? Hindi lang po puro hirap, dapat maramdaman din po niya yung ligaya. No? Kaya po, pag nakikita ko si Brother Elbert na nagla-life group na maraming pagkain, na maraming kasamang mga mentee, sabi ko, Lord, salamat, pinapatunayan mo kay Brother Elbert na hindi lang puro hirap, kundi meron din joy. Kaya po siya, si Brother Elbert po, kapag yan po ay pinagsabihan ng pastor niya, susunod po yan. No? No? And sa gabi pong ito, gusto pong sabihin sa inyo na ang mga pastor po nasasaktan din. No? Pastors are hurt deeply to see people ignore counsel of God. They share in messages or Bible lessons. Kapag ang kami po, kapag yung mga mentors po natin, yung mga pastor po natin ay nagsasabi o nagka-counsel po sa atin tapos hindi po natin sinusunod, nasaktan din po sila. Amen. And nararamdaman din po namin na kapag kayo po yung napahamak, kami po yung accountable doon. Sabi ko nga po, palagi nung ako po yung tinawag ng Panginoon bilang pastor, sabi ko, Lord, ito na po yung pinakamabigat na binigay mong blessing sa akin. Kasi for me kasi, blessing ang congregation sa akin. Pero accountability din po yan. Kapag napunta po kayo sa karagat-dagatang apoy, wala pong insurance dun eh. Hindi ko po sabihin, Lord, may sunlight po yan. Lord, may PhilAm life po yan. Baka pwedeng kunin ko, insured po yan eh. Huwag niyong hayaan masunog. No? Hindi po ganon. So, ibig sabihin, kami po ay accountable kung ano pong mangyari sa flock po namin. Amen. And same thing, ganon din po ang pastor po natin. Nag-aalala din po sa atin. Amen. Kaya po sabi doon, without submission and obedience, there is no blessings. Tama po ba? Na ang obedience daw leads to blessing. Those who obey will be blessed. No? Kaya kung gusto mo po, ikaw ay pagpalain ng Panginoon, ikaw ay mamangha, ikaw ay magkaroon ng maraming pabor na gagawin ng Panginoon. Kung ngayon may sakit ka, try mo muna sumunod sa mentor mo, baka kaya ka may sakit, kape ka ng kape. Acidic ka. Di ba? Minsan ganun eh. Sa mga simpleng bagay na nagiging counsel natin. Noong nakaraan po, meron po kaming kasamang kalalakihan. Medyo matagal na siyang ina-acid, pero hindi na rin po siya nagkakape. Sabi ko, try mo yung pinagdaanan ko. May sinabi ako sa kanyang gamot. Ay, hindi mang gamot. Hindi daw siya naggagamot eh, kasi ayaw niya na ng gamot. Sabi ko, ito, try mo to. Suka. Yung apple cider. Ewan ko kung tinry niya. Sa linggo, tatanungin ko kung tinry. No? So, kaya nga po, without submission and obedience, there is no blessing. If you don't obey, you will keep having pause moments. However, here comes the wows with obedience. Amen. So kapag ikaw ay hindi nag-o-obey, ikaw hindi sumusunod,
Puro sakit na lang, puro hirap yung nararamdaman mo. Pero pag ikaw ay sumunod, makikita mo, merong wow, no? Wow, ganun pala yun, no? Dati po ako, nung parang may part sa akin na parang ang hirap sumunod, pero nung pag sumusunod po ako, nakikita ko po yung biyaya ng Panginoon. Amen. Sa una po, parang ang hirap sumunod kasi yun na ako eh. Yun na ako. Pero sabi ni Pastor, huwag ka palagi magsando. Sabi ko, parang 5 taon na ako nagsasando. No? Yung tipong pag tinamaan ako ng projector, makikita yung 3 daga nagtatakbuhan. No? Pero ang hirap sa una, pero pag nakita mo, yung biyaya ng Panginoon, mapapawaw ka. Amen? Kaya nga si Brother John, ang paborito niyang word dati, wow. Oo. Ngayon, nawala po yung wow eh. Hindi ko alam kung anong paborito niyang word ngayon. Cute. Sino po ang pinapanalangin dito yung kanyang mga mentor? Sino po nanalangin dito sa kanyang pastor? Kasi po, minsan di na po natin napapanalangin eh. Minsan ang panalangin natin, lalo na sa mga kabataan nating lalaki, sabi doon, Lord, pogi na po ako, love life naman. Sabi ng Lord, pambira, grade 2 ka pa lang. Ayun, nadapa, nauna yung nguso, naging, anong tawag doon? 1 seat apart yung ngipin. Di ka na pogi ngayon ulit. O di wala ka munang love life, no? Kaya po, yung panalangin po natin, dapat isama po natin yung mga pastor po natin. Amen. Sabi doon, pray for your pastor, or pastors, or mentors. Then I will give you shepherds after my own heart. Grabe no, ang gawa ng Lord doon, who will feed you on knowledge and understanding. Kaya po yung pastor po natin, yung mga mentors po natin, meron pong ini-impart sa atin yan para tayo po ay gumanda ang buhay. Amen. Amen. And lastly po, gusto ko po kayong dalhin sa kung paano magiging wow yung mga house po natin. Pangatlo po, be open and consistent. Amen. Ang hirap po kasi sa part po namin mga mentors na mag-mentor kami kung kayo po ay sarado. Kahit na 1,000 salita yung sabihin namin sa inyo, kung kayo po ay sarado, hindi po kayo makikinig. Amen. Na-experience po namin ni Pastor Ajay yan. Kahit anong sabihin namin na ito yung gawin mo, hindi pa rin niya gagawin. Kaya ang sabi namin, sige, ipapanalangin na lang namin na ikaw ay tama na ang isipin mo sa sunod. Kasi kahit anong sabihin namin, di sinusunod. Kahit na ganito yung gawin mo, kahit alam na niya na yun ang tama, hindi pa rin niya ginagawa. Kaya ngayon, hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin siya. Bakit? Kasi hindi po siya open. Amen. Meron naman pong ibang Kristiyano, mga disipulo, open naman sa una. Tapos nung mga after 2 weeks, sarado na naman. Ano ang tawag doon? Close open Christian. No? Parang batang Kristiyano, no? Open sa una, pinapapasok yung counsel, pero pagdating po sa gitna, sinasarado. Tapos pag narinig na, ay, maganda yung word ni mentor, sige, open ko ulit. Ay, pangit yan, dito, close ko ulit. No, hindi consistent. Kaya po, para maging wow, maranasan mo yung wow, dapat po maging open po tayo at consistent. Pakisabi nga po, open and consistent. Sabi doon, consistency daw is the key. Kaya ka daw laging na-open o hindi ka kasi open, kaya ka palaging na-offend. Amen? So, sa mga tao pong madamdamin, hindi po kasi open yan. Kaya na-offend. Amen? So, without consistency, house will ultimately happen. No? Because God expects consistency because He is consistent. So ang Lord, ina-expect po niya na tayo po ay maging consistent. Kasi kapag hindi po tayo consistent, matindi rin po yung gagawin ng kaaway para po tayo ay ma-distract sa gustong gagawin ng Panginoon. Amen? And discipline is consistency of action. So, ibig sabihin, dapat mong disiplinahin yung sarili mo para ikaw ay magkaroon ng consistency. And consistency is what transform an average into excellence. So, kapag palagi mong ginagawa yung isang bagay, nagiging ano ka eh. Sa una, kala mo hindi mo alam, no? Nung una po, hindi talaga magaling mag-preach. Di ba, John? No? Pero habang palagi ko pong ginagawa po ito, habang palagi ako nagbabasa ng Bible, well known ako sa gusto ng Lord na gawin, sa mensahe ng Panginoon. Amen. And gusto ko sabihin, every time natatayo ako sa harapan, ang sabi ko, Lord, yung mensahe niyo po yung mangyari. Amen. Kaya palagi po, pag nag-send po ako, sabi ko, ito po yung mensahe ng Lord. Hindi ko po ito mensahe, kundi ito yung mensahe ng Panginoon sa gabing ito. No? Meron naman iba, kahit na palagi ka nagsisimba,
Kahit na active ka sa ministry, kahit na marami kang Christian friends, kung option mo lang ang Lord sa araw-araw, pwede ka pa rin maging Judas balang araw. No? Kahit na po sobrang active na po natin, no? Marami po akong mga naging kaibigan na kasama ko po sa music team. Minsan nga anak pa ng mga pastor, no? Pero buti ngayon po, matindi rin yung pagmamahal sa kanila ng Panginoon. Nakikita ko rin po ngayon, hanggang ngayon, naglilingkod pa rin kay Lord. O nakabalik sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, pag hindi po sila nakabalik sa paglilingkod sa Panginoon, mahihirapan po sila. Kaya nung nakikita ko po sa Facebook yung mga kababata ko po, na anak din po ng pastor, na ngayon po ay nakikita ko nakabalik sa Panginoon, nagiging okay po yung buhay po nila. Pero meron po akong mga kaibigan na alam kong may calling sila o alam kong gusto ng Lord na kasama sila, pero hanggang ngayon di pa po nakabalik sa Panginoon. Nakikita ko po yung hirap po ng kanilang buhay. No, ang mga gusto lang yung mga kalayawan, no. So, kaya daw kapag tinawag ka, Brother Albert, ng Lord, huwag ka na magdalawang isip. Sumunod ka na agad. Minsan nga, naririnig mo na yung magtataho. Tapos kung kailan buo na loob mo, nakalagpas na siya. Nasa huli yung pagsisisi. No? Sumisigaw ng taho. No? Di ba minsan gano'n, nag-iisip tayo, no? Ay, ang layo na pala, nakaikot na yung taho. No? Saka mo sabihin, gusto ko pala kumain o uminom ng taho. No? Kaya po, pag ang Lord po ay nangusap po sa atin, dapat po hindi po tayo magdalawang isip. Amen? So, turning your house to wows. Una-una daw, para makita mo yung wow, dapat matuto kang i-acknowledge ang Lord. Pangalawa po, ay acknowledge yung mentor mo na yan ay bigay ng Panginoon. Pangalawa, you have to obey and submit. And pangatlo, you have to be open and consistent. Amen? And kasi po, pag hindi ka consistent, wala rin po mangyayari. Amen? So in 1 Timothy chapter 5 verse 17, sabi doon, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Amen? So dapat po yung mga mentors po natin na patuloy na nag-aalaga po sa atin, ay minsan ilabas nyo naman po. Minsan sabihin nyo naman, thank you po. Kasi hindi ka nagkulang sa buhay ko. Amen on. So na mga pinunong mahusay, mamahalay, karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Nung binabasa ko po yung chapter 5 ng Luke, nakita ko po yung paralitiko na meron po siyang mga kaibigan na nagdala po sa kanya sa Panginoon para makaranas po siya ng pagkagaling o pagkagalingan. Nung tinitingnan ko po yun, sabi ko, naalala ko rin si Pastor Angel. Sabi ko, may mga time na si Pastor Angel yung nagbibit-bit sa akin para makaranas ako ng mga wow moment. No? Dati, sabi ni Pastor Angel sa akin, mag-MC ka sa kasal. Sabi ko, mag-MC sa kasal, hindi nga ako magaling mag-preach. No? Bakit ako mag-MC? Pero dahil mentor ko yan, susunod ako. Sabi naman niya sunod, mag-MC ka sa, ano ba yung mahal yung Dibu. Di mag-MC naman kami sa Dibu, kung ano-ano nang pinagagawa namin. Gawin mo to. Di ako makakapunta doon ang naalala ko, yung pinakakinabahan talaga ako noon, si Pastor Angel na sa Pampanga, tapos meron nagpakamatay dito sa may Jordan. I remember that, yung nagbigti. Sabi ni Pastor Angel, pag-pray mo nga yung bahay, na doon naman yung mga kasama mong leader. So, pag-pray ko yung bahay. Tapos, ako pa yung magtatanggal nung pinagputulan. Ako pa yung magsusunog. Sabi ko, Lord, ano ba to? Baka naman kumapit sa akin yung spirit pag uwi ko ng bahay, ako naman yung magbibigti. No? I did that, lahat yan obedience. No? And lahat po yun, pagsunod, na sa part ko, parang hindi ko kaya. No, may time naman, nandun kami sa GMA, sabi ni Pastor Angel, meron patay doon, mag-service ka. Magsa-service ako ng patay. Sabi ko, bakit ganun? Pero wala eh. Gusto kong maranasan yung mga wow eh. Sunod naman ako. Sabi ko, ano kayong babasahin ko dito? Sabi ko, sige, basahin natin yung Ecclesiastes chapter 3. May time ng pagluha, may time ng pag-ibig ni Jan, may time ng, iba pala yun, no? Ang dami. Tapos, actually, sobrang dami ko pong pagsunod sa Panginoon na ngayon ko po namamangha.
And ngayon po may kakasal kami sa Carissa. Ano, dati sumasama lang ako kay Pastor Angel na maggawa-gawa ng ganito. Ngayon, isa kami sa mga punong abala ni Jaya, parang kami po yung ikakasal. Ngayon ko po nararamdaman na kapag pastor ka pala, isa ka sa mga hindi makatulog. No? One time isang lunes, nung nakaraang lunes, sobrang pagod po namin ng Sunday, kinaumagahan, gumising si Jaya alas 6, bumangon. Nagsasalita daw ako. Sabi ko, mahal, pupunta dito sila ganito. Pati sa panaginip, nandun na sila. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi ko pwedeng sabihin lahat po ito ay gawa-gawaan lang ng tao, pero ito lahat ay pinlano mo. Amen. And ngayon, nagagawa po namin yung ibang mga bagay dahil po nagpa-mentor kami. Minsan mapapawaw ka na lang nagawa mo dahil sabi ko, dati ganito lang kaya ko, ngayon nagagawa ko na pala tong ganito. Sa tuwing gagawin ko yun, naaalala ko yung pag kami ni Pastor Angel yung magkasama. No? Kaya kung papapiliin ako ng mentor, si Pastor Angel talaga No? I really appreciate mentoring, no? And dapat lang po talaga silang tumanggap ng paggalang. Amen. And kaya po ngayon, bilang isang overseer o bilang isang disciple ng Lord na may hawak po ng simbahan, dito ko po na-appreciate yung dati ang hirap. Pero ngayon, sa tuwing magagawa ko yung isang bagay, nung nakaraan po, nakapagbinyag ako. Mapapawaw ka. Kahit nasabog ka na ng pawis kasi ang init sa bahay. Binibinyagan mo. Pero sabi ko, Lord, pagtapos nito, napapawaw ako. No, lahat po dati, kala ko ang hirap magpastor, pero mahirap pala magpastor pag pinilit mo lang. Yung hinog sa pilit, no? Pero habang ikaw yung nagpapa-mentor pala, doon mo na-experience yung wow, no? And dapat magsisimula yung wow kapag nakita mo na yung mga mentors natin ay bigay po ng Panginoon. Amen. And sa gabi pong ito, sabi ng Lord, ano ba yung mga mentors na yan? Yan ba ay may authority sa'yo? Kauting makikita mo, yan na naman yung mentor ko pag sasabihan ng mag-devotion. No? Pambira, kapatid, devotion lang, di mo kayang magawa. No? Or, yan ba yung authority? Merong authority sa buhay mo. Amen. Sa tuwing makikita mo yan, pagsasabihan ako nito para sa ikabubuti ko. Amen. Ang mga mentors po natin, hindi titigil yan na hindi po kayo pagsabihan. Pero sabi ng Lord, kapag nakita mo yan, na yan ay biyaya sa'yo, yung lahat ng house mo magiging wows. Amen? Kaya po sa gabing ito, ibabalik ko po doon sa sinabi ko kanina, sana po makita mo na si leader or pastor mo ay may napakahalagang part upang ikaw ay mamangha sa gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen? Kasi kung hindi mo po makikita yan, kapatid, medyo baka yan ay isang lacking sa buhay mo kung bakit hindi mo na-appreciate yung ginagawa ng Lord. Amen. Kasi ang Lord can speak in many ways, in many different ways. Pwede niyang gamitin. O hindi, palagi niyang ginagamit yung mga mentors po natin. Kung hindi mo pinakikinggan yan, baka kaya mahirap ka ngayon o naghihirap yung kalooban mo ngayon dahil hindi ka nakikinig sa mentor mo. Amen. Isang example po dyan, yung pag ina-acid ka, sabi ng mentor mo, huwag ka muna magkape. Kape-kape rin ng kape. O kapatid, kaya pala ganon. Kaya kaaw ka ng aw. No? And mangyayari po yon if you learn to acknowledge them, learn to obey and submit, and learn to be open and consistent. Amen. Sa gabi pong ito, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo na kami po ay produkto ng isang mentoring. And sa part ng mentoring, nandun po yung biyaya ng Panginoon. And kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo na mahalin po ninyo yung mga mentors po ninyo. Higit sa lahat, mahalin po ninyo yung pastor po ninyo. Panalangin nyo po yan. And mahalin din po ninyo yung mga kasamahan po ninyo sa simbahan. Dahil po, yan din yung kasama ninyo sa journey. Amen. Kaya po sa gabing ito, lahat po ng nakakaranas ng aw sa mentoring, I pray na maging wow po. Makita niyo yung wow moment ninyo. Amen. Palakpakan po natin ang Lord and to God be the glory. Amen. Thank you, Pastor Ep.
Actually, ako lang po ito. Don't panic. Ako lang po ito. Actually, nakakatuwa po, no? Kasi, sabi nga, ayan, amen. So, asan na ba ako? Actually, hindi na ako natapos sa actually. Okay, actually, sa totoo lang po, yung pong, yung crown ng isang mentor, pag nakikita kayo nagle-leveling up, kayo yung nagiging crown. No, ako natutuwa po ngayon, actually, dahil every time nakikita ko si Pastor Ephraim, Pastor Jay, then, na-handle mo siya, wow. Nagbago, naging maayos ang buhay. Hindi po madali kasi depende kasi sa mga hinahandle. May mga hinahandle na minsan close yung puso. Hindi po kasi lahat nagpapa-counsel open. Yung iba close. Parang tinitingnan lang niya kung may magiging pareho kayo. Pag hindi kayo pareho, close na yung puso niyan. Pero yun, sabi nga, sa bawat pagbubukas ng puso, sa bawat pagsunod, nando ng pagpapala. Thank you, Pastor F, kasi ngayon po yung kanyang sineshare ay kanyang experience. No? Dati, hindi niya maintindihan, Pastor, ba't kailangan akong tumabi sa iyo? Kailangan sumama ako sa iyo sa patay, sa buhay, sa nakatihaya, sa nakatayo. Ito na yun. Hindi niya alam, yun ay OJT. Yun ay mentoring. Because one day, isang araw, siya mismo ang gagawa nun. Amen? Kaya minsan kayo, sinasama kayo ng mga mentor niyo sa counseling, i-absorb niyo lahat ng mga matututunan niyo. Kasi one day, meron isang taong ibibigay ang Lord sa iyo, ikaw na mag-handle. Kaya bawat wisdom, kunin niyo po yun. Dahil one day, gagamitin kayo ng Panginoon. Tulad ng paggamit sa amin, one day, kayo naman po ang gagamitin. It's your turn. Yes. Now you know, one day, now you owe. Makita nyo, uy, utang na loob ko pala. Ay, dahil sa ganito. Ay, hindi pala sayang. Kasi lahat ng yun ay para din sa aking kabubuti. Hindi lang po sa pagkapastor. Baka iba sabihin, dahil pastor ako, pastor hindi. Kaya sa personal life natin, one day, magugulat kayo. Mag-handle kayo ng mga tao na hindi mo akalain, makahandle mo. Kasi, ikaw ay na-mentoran. Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. Sige, bago po tayo umawit, sa inyong kanilalagyan, pray for your mentor, pray for your leader. No? Take nyo yung opportunity to say thank you to the Lord. Ipag-pray nyo yung mga mentor nyo talagang hindi kayo binibitawan hanggang ngayon. Na kahit minsan nasasaktan, pero hindi kayo binibitawan. Kasi mahal na mahal kayo. Sige? Nagbalik tanaw po sa akin isang alaala na
Meron po ako sa naging kabady-body, naging kapartner na isang pastor. Actually, wala na po siya ngayon sa pinina ng Lord. Nag-birthday po siya, nakakarang araw. Marami din po ako natutunan sa kanya. No? Isa na po yung lagi ko nasasabi sa inyo na vengeance is not ours. Isumbong mo na lang kay Lord. No? Si Pastor Art Corpus, no? Naalala ko po siya ngayon na talagang wow, dami ko rin pong na-learn na wisdom. Ako po, gigil na siya, pero siya, kalmadong-kalmado. Mo na lang, isumbong mo na lang kay Lord. Pero nakita ko yung power ng ganun eh. Hindi lahat panapatulan. Minsan, kailangan mo lang ipanalangin, sumbong kay Lord. Amen? So, sige po, tayo po'y umawit. Thank you po sa buhay ni Pastor Art Corpus. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. One time to the Lord, hear all the voices sing. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. That you came to seek and
save the lost, that you came to seek and save the lost. Atin pong sa gabing ito, kinilala ang mga leaders, mga mentors. Pero of course, higit sa lahat, tayo pinagpapasalamat sa ating dakilang mentor, ang God. Ating Panginoong Jesucristo, na kung saan sa nagbigay ng wisdom, direction, sa nagbigay ng mga nagbigay ng mga leaders o mentors sa atin. So, ibalik po natin ang higit na kapurihan sa Lord. Let's sing to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has saved me. To God be the glory for the things He has done. Yes, amen. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pagsamba, Panginoon, kinikilala po namin, kayo po ang aming dakilang leader, dakilang mentor, Panginoon. Nagbibigay ng direksyon, nagbibigay, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na kailangan po namin maunawaan at malaman, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit. Thank you sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat din mo sa mga sent one na ipinagkaloob, Panginoon. Lord, kayo, Panginoon, magpala sa lahat ng mga leaders, mga mentor, Panginoon, mga pastors, mga spiritual leaders na ipinagkaloob sa aming buhay. Ito rin, Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na lakas, kakayanan, Panginoon, magpatuloy. Hindi man madali yung kanilang role, Panginoon, pero Lord, sa pamagitan ng lakas na nagmumula sa kapangyarihan at wisdom, kakayanan nila ito, Panginoon. And bilang mga nasasakupan, Panginoon, bigyan mo kami spirit of obedience, Panginoon, na makilala po namin, ma-recognize namin yung pagsunod ay nandun ng blessing, and ito ni Panginoon sa aming pagsunod, lalo po namin sila na i-encourage. And one day, makikita po namin sa aming pagsunod, marami kaming bagay na matanggap na pagpapala, at dahil dito, Panginoon, yung paglago, Panginoon, at yung maraming bagay na amin natutunan, ay magagamit po namin maging sa aming personal na buhay. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat. At ngayon, Panginoon, sa gabing ito, igawad niyo po ang blessing sa bawat isa. May the Lord bless and keep you, make His face to shine upon you, and give you peace, more favors, more wisdom, more blessing. And papasukin natin ang ating mga open door blessing from the Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Once again, thank you, Pastor M. To God be the glory.